Ang video na ito ay para sa mga parents na gustong turuan ng kanilang anak ng reading step by steps, lalo na yung mga 4 or 5 years old mga beginners. Simple steps to follow. By the way, ako si Joy Lee, Teacher Joy Lee. May more than 10 years na ako nagtuturo sa elementary and sa tutorial din ang focus ko lang ay reading. So sa pagtuturo ko ng reading for how many years, ang realization ko or natutunan ko dito is dapat explicit or literal na ituturo mo sa kanya one by one, no further explanation, sobrang explanation sa kanila. Kung gusto mo makuha agad yung result ng reading ng anak mo or makabasa siya agad is ituro mo sa kanya step by step para kung may sinusundan ka kasing step by step, alam mo kung saan ka nag-stop and ano na naman yung susunod mo. Ang sakit kasi sa ulo, no? Kung hindi mo alam yung sunod-sunod na pagtuturo sa kanya. At saan nga ba ako magsisimula? Saan na nga ba kami nag-stop? Ano bang kailangan niya? So ngayon, punta tayo sa step 1. Step 1 natin, una, ipakita mo sa kanya yung letter. Limbawa, show the letter. Limbawa, ang topic nyo for today is F. Then sasabihin mo sa kanya is unang-una is, pakita mo muna yung big letter F. Sabihin mo sa kanya, this is big letter F, straight line, and then ganyan. I-describe mo sa kanya literal. And then, after nyan, yun pala, you also teach the small letter F. Pagkatapos mo mapakita sa kanya yung letter F, is, mag-isip ka ng isang letter, ay ng isang picture, or isang character. Tabi mo na lang sa kanya, pwedeng isulat na ganyan, ako fish. Kasi madalas nila yan nakikita. Yan. Pag napakita mo sa kanya, this is letter F. And then, when you see letter F, what is this? Kaka mo sa kanya, fish. Okay? Fish. So, sasabihin mo na dito, the word fish or the fish starts with the So, dito na papasok yung next step mo after the picture is yung sound and action mo. Gagawin mo is fish. So, yan, gaganyan ka. So, action mo muna and then the letter F says hindi mo na sasabihin yun sa kanya fish. Pero, hindi mo sinasabi sa kanya ito yung sound, ito yung pero literal niya na nakukuha yun kasi may action siya. Nakita niya and then mag-action kayong dalawa. Pag meron ka na, nakuha mo na yan, ganyan no, pag nakuha mo na yung fish na yan no, mag-isip ka pa ng tatlo na nag-start ng letter F. Tatlo lang, kahit tatlo lang na character. Diba yan? F. And then, yung tatlong character na yun, dapat usual niya nakikita para mabilis. Ngayon, sasabihin mo sa kanya, what is this? O di sasabihin niya sa'yo, this is, or that's a flower. Ay, magbukas. Sasabihin mo, flower. And then, next na naman, emphasize mo yung sound. Fun. Then, next na naman, 5. Okay, balik ka ulit, and then sabihin mo, what is the beginning sound of the word tatlong beses? Flower. Sasabihin niya, what's the beginning sound of the word fun? Sasabihin niya, and what's the beginning sound of the word 5? Sasabihin niya, okay, every time you see letter F, what is the sound? And then, what is the action of our letter F? Gaganon lang kayong dalawa. Para, yung action na yun reminds you na next time, hindi mo na siya sasabihin na, oh, ang sound ng letter F ay kundi, ang sound of letter F ay less. Less yung pagsasalita mo, more on the action, and it reminds you, magkakaroon siya ng muscle memory na matatandaan niya yung tinuturo mo. For step number 2 ay tracing and writing na kayo. Focus nyo lang ay letter F. So, mag-start muna kayo, big, letter F,
kuha na kayo ng papel, yan, dyan na kayo mag-write, more, turo mo muna, straight line, sabi mo 3 lines, and F. This one kasi, parang nako-connect niya na yung, matandaan niya yung letter F, habang sinusulat niya, tinitignan niya, natatandaan niya. And then, pagkatapos ng paulit-ulit, yung small letter F naman, try nyo na ulit magsulat. So, in this way, is na ituturo mo sa kanya ang writing at the same time reading. Ang step 3 ninyo ay pag na-master niya yung sounds in that day or the next day, depende yan sa bata, is magturo ka ngayon ng vowel. Vowel ang i-next mo. Halimbawa, kung hindi mo pa na ituturo ang letter A, consonant kasi yung letter F, no? Kahit anong consonant, no? Letter A, vowel yan. Same step pa rin ang susunan mo. Magbigay ka na ulit ng isang character dito, kung matandaan niya. Halimbawa, apple naman. Yan, magbigay ka and then maglagay ka ng action, same steps pa rin. Now, what you next is, pag naturo mo na yung F at saka A, this time is magturo ka ngayon ng blending. So, ang una ko sa kanya is vowel to consonant muna. Vowel, A, E, I, O, and A, and then consonant. 2 letters muna tayo. A, F, segmenting muna, hiwalay muna. Tanungin mo sa kanya, what is the sound of letter A? A. And the sound of letter F? F. Pag yun, okay, diretso sa blending. And then, ito, tandaan mo to, yung curve line dyan. A, F, A, F. Slow muna and then bilisan niya. After nyan, baliktad pa rin, 2 pa rin tayo, doon naman pabaliktad tayo. Kahit pala dito, kahit hindi siya word, basta yung sense of blending nandun. Nakuha niya af na yun, okay na yun. And then here, f, a, and then fa. Ito kasi mahirap. Consonant to vowel. Kaya pinauna ko muna yung vowel to consonant. Consonant to vowel. Mahirap yan sa reading ng bata. But then, kahit na dalawa pa lang yung letters na ituturo mo na agad sa kanya yung blending. Kasi, mas mahirap ang blending kaysa matandaan yung sounds. Pero ang foundation mo yung sound. Kailangan niya matandaan yung sound. Pero ang hirap dito matandaan sa bata. Kaya ngayon, second letter ko pa lang ng sounds, ito tinuturo ko na to. And then master next na naman. Yung mga sounds. Sa step 4 na natin ay teach reading na ngayon. Kung naka-3 letters na kayo, kahit 2 letters, doon na kayo magsisimula. Meron na kayong nabuo na A. Halimbawa, naituro nyo na yung S, naituro nyo na yung T, naituro nyo na yung F. Halimbawa, or naituro nyo na yung D. Reading na. 2 letters muna, 2 letters. Ngayon, kung nakaturo naman na kayo ng 3 letter, is, yun na. Pwede na kayo magturo ng CVC. CVC. Consonant, vowel, consonant. Yan na. SAT. Or pwede na yung FAT. Family. Muna tayo, no? Family. And then, word family, I should say. And then, pwede ka na magdagdag. Halimbawa, SAD. FAD. Sabi ko nga, kahit na hindi naman siya word sa dictionary, basta ma-blend niya lang yung word, it's just okay. So, yan lang. Yun lang yung mga step by steps ko, simple steps ko pagtuturo ng reading, no? Naniniwala kasi ako na pag ang parent, kahit na hindi siya teacher, pag naturuan siya kung paano siya magturo, kayang-kaya niya nan. Kasi ang focus niya lang yung anak niya. And time to time, ako rin naniniwala na everyday kahit na unti-unting oras, makikita mo kung ano yung kahinaan ng bata. Tapos, ikaw na parent, nahahasa sa kakayahan niya and then natutulungan natin kahit na-struggle yung mga yan, kahit na hirap-hirap sila, 4 years old, 5 years, kayang-kaya natin. Kaya, ako ay samahan ninyo sa pagtataguyod talaga. Pagpupush na kayang-kaya ng parents kahit na hindi sila teacher
na magturo ng reading sa kanilang anak. So, I have this community, FB community. Pwede kayo dun magtanong ng struggle nyo sa inyong mga anak. 4, 5 years old, 6 years old. Magtulungan po tayo. Ilalagay ko po yung link sa baba. Basa, community, teach your child to read. So, yun lang po. Naniniwala ako sa inyo kahit hindi kayo teacher. Kasi as me, na based na lang sa akin, hindi po ako teacher before. I am a nurse. Pero, nagturo ako because kailangan. Ganun din po sa inyo. Alam ko, kailangan kayo ng mga anak ninyo. So, yun lang. Thank you sa time. See you on my next video po. Please don't forget to like, share, and subscribe kung meron po kayong natutunan na value sa video to. See you po. God bless po sa lahat.